Ay nga din ang iniisip ko, bakit niya iniisip yun? Baka mamay pagdating sa... Sa hearing, biglang bumaliktad. Ate niya, isa ba sa parte na nai-stress ka dahil kay papa mo? Pero tinanggi niya naman nung may camera. Pero nung wala, nung tinanong ko siya, nakikita ko iba yung sagot niya. Paano kaya kung kami yung bumisita? Hindi kayo, ang bantay po ko ngayon sa kanya yung aking kumparing taga rin nila. May bago lumabas ng tangking yan. Minsan po kami nagbarikan nga ng bagong taon pagkagaling doon. Napatagay siya. May naikwento siya? Wala? Meron? Meron naman po. Ang nasabi nga lang niya. So guys, good day ngayon. Taintain na ako guys. Hindi, joke lang guys. Magandang araw po sa lahat at ngayon po ay kasalukuyan. Nandito kami sa San Juan, Batangas, 12:40 PM. At nandito tayo ngayon sa harap ng hardware para po kunan ng materyales yung gagawing bahay nila Kuya Mark. Ayan. Medyo na-delay lang tayo kasi nga may mga inasikaso kami nitong mga nakaraan. Pero this time ay sila naman yung asikasuhin natin. Medyo maluwag-luwag na tayo sa ibang schedule kaya dito naman tayo. Ano na tayo, kumbaga sa totoo lang ngayon, naiwan namin yung ano yun? Yung listahan. Pero wala namang problema yun kasi pwede naman tayo magpadala ngayon ng estimated natin na paunang materialis doon para at least si Kuya Mark ay mayroon ng magagawa. At saka bukod dyan, makakausap ko tong hardware, makukuha na natin yung contact para anytime na may kailangan, magpapadeliver tayo dahil hindi naman nga ito biglaan na materyales. Papadeliver lang tayo din, magsisend na lang ako sa kanila online. Di ba? Mas madali. Maganda din na nandito tayo ngayon para makausap din natin sila. So tara, baba na ako para makapag-inquire tayo. Magandang araw po. Apo. Mag-i-inquire ako sana ng materyales. Saya, kilala ko eh. Ano? Nagdi-deliver kayo dito sa may ano? Alam mo yung binablog ko na kala Kuya Mark? Kapatid ni Ate Ninya. Sa, ano yun, Sa Siko. Siko, ako. Nasa iba yung ano? Yung address. Oo, yung kaya niya. Yung subdivision doon na papasok, di ba pag pumasok sa may Siko, yung tangke. Tapos may ano, di ba mayroon doon subdivision? Yun sa ano nun, pinakandulo din, right lang, dire-diretso pinakandulo. Papadeliver sana ako ng materials din. Kailan kaya pwede? Check lang po kung ano. Yung schedule nyo. So, ito na yung pinakamalapit guys na hardware kala Kuya Mark. Doon, banda doon wala na. Talagang ito lang yung nakikita namin na hardware. Tsaka possible, si Kuya Mark, dito din nag-inquire yun. Dito ba nag-inquire si Kuya Mark? Yung nagsabi na baka pwedeng babayaran ng isahan. Dito yun? Parang wala pa po. Okay, baka ano lang. Pero alam ko, wala nang ibang hardware dito ano eh. Opo. Ito lang, di ba? Kung in case po na medyo madami-dami pa po kami pan-deliver, bukas po ng umaga. Pwede, Opo. ma-deliver. Okay lang, walang problema. Ano lang naman eh. Naiwan ko kasi yung listahan ng materials. So magpapadeliver lang ako ng pauna para at least Opo. meron doon. Magkano na ngayon ang semento sa inyo? 180 po. 180. Then, ang graba? 1.4 po yung per cubic. 1.4. Tapos buhangin? 1.350 po yung brown. Sige, okay lang. Kung ganun, i-deliver nyo pa rin ba? Bigyan nyo muna ako ng 10 sako ng ano, ng semento. Then, tig-1 cubic. I-deliver pa. Malapit lang naman eh. Pwede naman po. Sige, pauna na muna ako ng ganun. Tayo magpapagana yung ano. Tapos, Kaya kapatid pa rin natin. tapos bigyan mo ako ng, ano nyo, contact number. Okay lang ba? Sige po. Para if in case may kailangan ako materialis, itatawag ko na lang sa kanila. Tapos pwede akong mag-payment through online, ganun. Apo, Gcash po or bank Sige, transfer. ganun na lang. Ayun, kasi yung bakal, hindi ako sure kung ilang 9mm. So, at saka di rin ako alam kung 9mm.
Kasi nagkataon, ang gamit namin ngayon si Ivana, na kay Agustus yung lista. Hindi ko naman akalain na didiretso kami din ngayon dito kasi medyo maluwag pa yung oras. Sabi ko, diretso na kami. Pero yun, at least makapagpauna na tayo doon. Then bukas, bago i-deliver, tatawag na ako dito para sa bakal. Para at least, kailangan kasi ni Kuya Mark yung bakal kasi hindi siya makakapagsimula doon kung walang bakal. Kaya pasundan na natin agad bukas doon ng bakal para may magawa na siya doon. Ayaw pala, yung hollow blocks. Pieces po yan. 14 po ang isa. 14. Opo. Yung tupak po. Unahan mo muna ako ng ng 50. Okay lang ba? Ha? 10 semento. 10 semento, then tig-isang cubic. Pangumpisa pa lang naman po. Sige po. Tapos isang cubic lang din po. Puntahin ka niyo po. Send ko na lang po sa inyo. Hindi ko muna po sasama ko na po yung 25 bucks na sa mga. Ano pa po? Yan na muna. Bali, ari po ay 50 po na hollow block, 10 semento, isang cubic po na brown. Basta ko na lang po sa inyo. Okay. Pwede kong bayaran din online. Yan. Bayaran na natin online, guys. Bali, siniswerte lang talaga tayo ngayon na naiwan yung papel. Pero okay na to. At least bukas umaga, kung walang gawa si Kuya Mark, may gagawin na siya kasi masasamahan naman ng bakal yan. Tara, mag-payment tayo online muna. Trabaho tayo. Gcash na lang siguro. Gcash na lang. May ano po kaya yung black at black po? Ha? Meron po kaya po yung black at black? Hindi, wala eh. Kasi nasa likod lang naman sila ng subdivision eh. Basta pag dating doon sa subdivision, pagpasok ng gate, pinakang dulo, then kanan. Doon, sa pinakang dulo na ulit. Yung dito pagkapasok po. Diba pagpasok ng entrance, walang lilikuan, dire-diretso lang pinakang dulo. Pinakang dulo, then kanan. Tapos pinakang dulo na rin yun. Tapos tanong lang kay Mark. Kanino ko na po ipapangalan kay... Sa akin, pero ilagay mo na lang din yung pagde-deliveran na pangalan. Marcos na lang. Wala ba sa iyo yung pangalan nung nung may-ari ng lupa? Di bale, pero kung sasabihin naman kay Kuya Mark doon, malalaman naman yun, di ba? Ramos siya tabi doon lang. O Ramos. Magkano po yung total niya? 5250 po. Okay, send ko na. Saan ko po isi-send? Okay. Ta. Okay. Then contact number na lang nila para if in case. So di tayo sigurado kung may trabaho si Kuya Mark ngayon Kasi ang gawa lang naman niya kapag wala siyang trabaho Doon lang siya makapagawa. Doon na siya makakapagawa kapag kaya hindi natin pwedeng ibuhos ng isahan yung materialis, ang maramihan, lalo semento, naninigas yan. Kaya talaga dapat utay-utay lang. 10 bag, okay na yun. Ayan na lang natin kung halimbawa, kontakin tayo niyan. Sila magkukontak sa atin kung halimbawa malapit na maubos at kayang gumawa. Tsaka tayo kukontak dito para papadala na naman doon. Ganun ang gagawin natin. Kasi hindi pwede talagang isang bagsakan. Kagaya doon kalatin niya dati yung semento parang malapit ng manigas noong that time Kaya dapat talaga, utay-utay lang talaga. Lalo na't ganyan lang ang pagtatrabaho ni Kuya Mark, di ba? Lang kung kailan lang siya available. Hindi naman pwedeng pigilan yung paghahanap buhay, di ba? No, kasi lalo't may pinag-aaral. Kaya talagang available time lang siya pwede magawa. At least, meron siyang inuutay-utay na pagdating ng oras na ano yung gagawin din sa kalsada? Hindi, parang aalisin na yung mga kabahayan, i-widening, malilipatan sila. Parang yun lang yung purpose. Ano po kung sakali kay sir or
Thank you. Dami po ang makakasagot. Okay, sige po. Salamat ah. Buka. Oh, sige. Followers. Siyempre. Kompleto pala, may mga pinto din pala dito, no? Para hindi na magpapagawa. Thank you po. Thank you. Tara. Punta na tayo kay Kuya Mark. Sabihin natin na ang bukas may darating na materyales sa kanila. Hi guys, dito na tayo sa lugar ni Kuya Mark. Ang sana ay nandito siya. Kasi wala tayong makakausap kung walang tao dito sa kanila. Pero nakita ko ni anak ni Kuya Mark. Takbo ang anak ni Kuya Mark. Ba't may kawayan? Ayun, estimate. May kawayan yung lupa nila Kuya Mark. Estimate yata. Ayun. Ay, hindi. Layo pala. Andun pala yung pinagsukatan. Hindi pala to. Pero may kawayan, oh. Oh, ito. Gagawin bahay ni Rans. May ano na, may sukat na. Rans, bahay mo. Ayun, oh. Sakto ko lang dyan nakahiga. Ay, nandiyan si Kuya Mark. Nandiyan yung motor, eh. Bait ng bata, oh. Tingnan nyo. Ayun, oh. Nagre-ready na agad ng uupuan. Grabe yung naman ng anak ni Kuya Mark, oh. Kuya Mark, kamusta? Ayos naman po. Wala kang trabaho ngayon? Araw? Katatapos lang ho namin dito sa aming ginawa. Ay, kakatapos. Ay, saan ka nagtrabaho ngayon? Hindi ko sa may magalaan. Ah, yung, di, tumatawid ka ng ilog. Ano yan? Kaya namang tawirin ng lakad lang o ano? Dapat pala na po pati motor. Ah, may dinadaanan ka? May daan mo naman. Ah, okay. Kalsada yun. Medyo matagal-tagal kami dito nakabisita sa'yo. Aba. Kamusta naman ang buhay? Ayos naman lang ho. Ah, ano naman? Tuloy-tuloy naman yung trabaho? Aba. Pang ilang araw? Di ba dito ka nagtatrabaho nung nakaraan? Ay, inusap lang po ako doon. Parang 3 araw lang po. Hindi. Ah, okay. 3 araw lang din dito. Pang ilang ano mo na nagtatrabaho? Matagal-tagal na rin po. Ah, dire-diretso? Maganda naman kaya Mark. At ikaw po ay may trabaho ngayong dire-diretso, ano? Then si Ate Charmy, kamusta ang paglalako niya? Ayos naman po ang titindan na. Dire-diretso din ba ang paglalako? Minsan po napapalibang gawa ng may meeting sa purpose. Okay, kayo ba ay kasali pala sa purpose? Magkano natatanggap naman ninyo? Minsan po ay 3-9, minsan ay 2-9. Iba't iba po. Minsan 3-9, 2-9. Gada ilang buwan yun? Minsan po ay 4 na buwan. 4 na buwan? Oo, 3. Kayo ba inuobliga din ng purpose na mag-saving sa bangko? O sa mga ano? Hindi naman. Hindi naman. O, Hindi bakit? ko po alam yung isa po na Pero walang nababanggit sa'yo wala naman. na tayo daw ay mag-ipon sa bangko or sa something ganyan. Wala naman. Wala naman. Okay, baka yung kapatid mo lang yung inuobliga. Kaya si ate niya inuobliga siya mag-ipon ng ano eh, ng purpose. Okay, so Kuya Mark, ganito. Ngayong araw, galing na kami ng hardware. At nag-order kami doon ng ilang materyales. At dadalhin daw dito bukas ng umaga. Sa totoo lang, ngayong araw, dumaan kami ng hardware nang wala kaming hawak na bilang ng materyales. Kasi nga yung listahan namin na iwan doon sa isang sasakyan, itong isa yung gamit namin. So ang ginawa ko na lang, kumuha muna ako ng 1 kubikong buhangin, tapos ng graba, tapos 10 sako ng semento, tapos yung bakal, bukas, para masabi ko kung ilan yung nandun sa lista. Kinuha ko na yung contact nila doon. Ano? Pero sa tingin, ano bang tansya mo kapag gumawa ka? Makakaubos ka ba ng ilang semento? Kapag halimbawa lang sa gawa mo, sa unang gawa mo? Sa unang araw po. Sa unang araw, sa tingin mo lang, sa tansya mo? Mga 8 gayon po. Mga 8 semento. Ano na ang nagawa mo din sa mga ganun? Pundasyon po sa ilalim. Tapos yung Yung parang nadatnan ko noon kay Ayla ate niya. Yung meron ng... hukay po ilalagyan ng semento. ano ba yun? Nilalagyan pa ba ng hollow blocks yun? Papatungan po yung paglalagyan. Yun yung pang ilalim. Pundasyon po. Pundasyon ang tawag doon. Yun ang magagawa mo sa 7 sako ng semento. Pero Kuya Mark, ang ayaw namin, wag mo ititigil yung trabaho mo. Ha?
Kasi ikaw po ay maganda nagtutulungan kayo ngayon ni Ate Charmy. Siyempre, napag-usapan naman natin tungkol dyan na gagawin mo lang siya kapag libre yung oras mo. Ha? Huwag mong, hindi mo naman kailangang i-rush kung talagang may trabaho. Kumusta ang pag-aaral nito? Ning, halika. Okay naman. Kamusta ka? Ayos lang po. Wow, kamusta? Nagpasok ka ba ngayon? Kamusta ang pag-aaral? Ayos lang din po. Kamusta naman sila kuya mo? Ayos din po. Oh, ikaw ba kanina may baon ka? Magkano ang baon mo? Nung pumasok, magkano ang baon ni Ining nung pumasok? Paano naman? Magkano ang baon mo? Tinapay po, binili na ng mama. Kumbaga, ito ba ang mga bata nagbaba... ito, kagaya nito, pinapabaunan nyo pa ng pera, hindi Hindi na po, pagkain. pagkain na. Yun ang maganda sa bata, hindi sinasanay sa pera. Totoo yun. Kasi ang bata kapag ka nasanay sa pera tapos dumating ka sa point na wala ka maibigay, hindi na yung papasok. Di ba? Kasi sanay siyang may pera na tatanggap kapag ka pumapasok. Pero yung dalawa, Kaya din po. ganun din. Makakabilib naman. Napalaki nila Kuya Mark ng ganun yun, oh. Na, ano yan, humihingi ba sila o hindi na, wala na sa isip nila. Wala naman sa isip nila yan. Basta sanay sila napapasok na Oho. pagkain. Simula noon pa yan o ngayon lang? Simula noon pa po nang sila napasok. Grabe. Ito yung magandang disiplina sa bata, yung hindi mo sanayin sa pera talaga. Bilib ako sa mga ganitong magulang na kayang pasunurin yung mga anak ng ganito. Ito naman kasi umuwi ng tanghali. Yung dalawa, Mamaya pa po, alas 3. ibig sabihin, hindi sila umuwi ng tanghali, nagbabaon sila. Tapos may binalot na rin po. Wow. Ang baon nila, pang break time, ng recess, tapos may pangtanghalian pa. Sa hapon. Meron pa rin po siya, abot yung kanilang Galing galing naman nun. O ikaw ba Kuya Mark, nakabisita ka pa na ulit dun? Kalahati na yun, hindi pa? Hindi pa rin, hindi pa po. Hindi pa? Yun lang po ang bagong taon nila. Alam mo ba na medyo nagkakaroon ng Yung nga problema po. sila doon? Saan mo nalaman? Kaya ano ko po sa panonood, yung nangungutang ata po na, ewan ko, hindi ko kakulam yan. Kaya nga Kaya maraming may ayaw sa ganun ng kapatid mo. Pero nakaintindihan ko din naman sila Ate Lindy na gusto lang nila makipag-ipon din yung kapatid mo. Kayo bas na mag-asawa, naranasan nyo bang mag-utang sa ganyan? Isang beses lang po. Isang beses na. Anong yung inutangan nyo? Anong company yan? Yun kung tawagin ka po anong bangko yung Bless ang tawag nung araw Bless. Nung dumaan Matagal na. dumaan yung araw na kami walang panghulog, di kami yung uli. Kaya sabi namin pagka rin natapos hindi na kami uunang. Bakit hindi kayo umulit? Bakit? Nakahirap po. Ano sa bahagian mo Kuya Mike? Ano yung sa karanasan mo na sa pag-utang ninyong yun, bakit nadala kayo? Mahirap po pagdating na hindi naman lagi tayo may pera. Paano kung tumapat yung araw na yun nahuhulog? Tas wala? Wala. Uutang ka sa 5-6 para maihulog mo doon. Ay di, lalo ko mababaon. Oo, ganun na nangyari sa amin dati kaya kami umayaw na. May point. Parang ganito din yung nakita kong sitwasyon ng mga kababayan ko sa Sa Bicol. palubog. Oo. Ganito yung mga nakita. Kaya depende talaga sa tao siguro. Sa paggagamitan. Saan nyo ba ginamit yun noon? Yung pong bahay namin dito yung una, yung pinagpagawa namin yun. Nangutang kayo ng pinapagawa ng bahay. Magkano naman sa pagkakatanda mo na utang? 28. Malaki-laki din pala. 28,000. Matagal yung pinagbayaran? Matagal no. Tapos yung sinasabi mo, dumarating yung time na wala kang panghulog, di utang ka sa ibang pautangan. Ayun yung mahirap guys, kasi ang mangyayari nun, lalaki na ng lalaki yung surroundings o yung circle ng pinag-uutangan mo. Kung dito ka lang dati nangutang sa isang kanto, ngayon punta ka dito sa kabila, para lang makabayad. Hanggang sa lahat na ng sulok, meron ka na. Dumaan ho kami sa yun talaga. Grabe oh. Kaya maganda gamitin ang inuutang sa negosyo talaga. Ano, Kuya Mike? Yung kaya niya, tingin ko yung inutang niya, maliit lang naman yun. 5,000 pesos lang naman yun tsaka 3,000. Pero kung ikaw tatanungin Kuya Mike, dapat pa ba si ate ninyang magtuloy sa ganun? Ay, hindi naman, dapat doon na lang. Kung ikaw tatanungin, bilang kapatid, siyempre, iba pa rin ang power ng kapatid Huwag na siya mangutang. sa ganun.
pwedeng mag-save, pero wag namang utang. Kasi bihira lang naman natin makausap tong mga kapatid natin niya. Si Kuya Aris ng katabi doon, hindi ko nakakausap eh. Tungkol para sa kapatid ninyo. Pero at least nabalitaan ko naman kay Ate Lindy na nagkaayos naman na sila. Ni Ate Ninya, nagpinaliwanag daw niya ng maayos. Di naunawa naman ni Ate Ninya kung ano yung mga ano, kung bakit ganun, kung para saan yung hinuhulog niya, saan na pupunta. Okay, so Kuya Mark, ngayon bukas ba may makakapaggawa-gawa ka or talagang Makakapaggawa-gawa ako bukas. makakapaggawa ka? Maghihintay pa naman ako ng tawag ng aking boss. Makakapaggawa Tatawag ka. ako. Okay, sige. So, ang sinabi lang namin, Kuya Mark, na address mo, yung dinescribe ko lang na pagpasok ng subdivision, dulo, then dulo. Abang atabayanan mo dito. Apo. Kung kasi baka Saan kayang hardware ko kayo bumili? yung paglabas mo ng ng tangke, ito papunta ka Latin niya, yung dito papunta. Yung, papunta ng San Juan. KMC kaya po yun? KMC. KMC nga po. Oh, doon ka ba nagtanong? Oh, ayun nga sabi ko, alam ko wala nang ibang pagtatanungan si Kuya na hardware kung di ito lang. Kasi pare-paras kami, naghanap kami ng hardware, gada pupunta kami kay niya. Naghanap kami ng malapit sa'yo pero walang iba kundi yung KMC na yun. So sabi ko, wala nang ibang pinagtanungan si Kuya kundi dito na yun. So tama nga, doon nga. Okay, naranasan nyo na bang kumuha doon dati? Hindi po. Ayaw po yung Sa mga patrabaho? Ayan, doon lang po. Pero yung utang hindi makautang. So sabi ko naman sa kanila, kapag kami kailangan, kagaya nun, yung bakal, ipapahabol ko yun bukas. Kasi kailangan mo yun eh. Number 1, bakal. Semento, grabo, buhangin. Ayun yung pangunahing pangailangan mo. Kaya kailangan ko talagang maihabol yun. Bukas ang umaga. So mamaya, itatawag ko na yung pag-uwi namin din. Maisabay nila bukas. Para makagawa ka. Kasi hindi ka naman, makagawa ka ba kung walang bakal? Alam ko talaga hindi eh. Hindi ka makakagawa eh. Okay, so Kuya Mark, pagkatapos po ng tawag dito ng bahay nyo, if ever mo na matapos, sana ay kahit pa paano meron kayong mapagsimulan ni Ate Charmy. Kasi yung nakaraan, pinaliwanag naman sa akin natin ni Charmy na yung puhunan ay nabawasan dahil ginamit sa ospital sa pagpapacheck up ng anak ninyo. At yun naman, naunawaan naman namin. Kung ikaw tatanungin, Kuya Mark, kung hindi si Ate Charmy, ikaw po, may naisipan ka bang negosyo na kaya ninyo? Isda lang po talaga ang aming ano. Talagang isda lang talaga. Ang pwede. Pwede rin po, no? Tindahan dito. Kaso lang nakakahiya na po pagka yun nandun ang tinda. Bakit? Baka sabihin naman Kasi ilan ba ang tindahan na meron dito sa loob? bale na rin po ay 2 na po. 2? Wag mo na siguro silang kasi baka mamaya imbis na okay kayo, magkailangan pa kayo. Wag na siguro yun. Pero sa totoo lang, kung tutuusin, sa negosyo walang personalan eh. Business is business, walang personalan, sabi nga. Kaya kahit anong i-open mo, ganun talaga, laging may kalaban, laging may kakompetensya. Pero yun nga lang, since nandito ako sa ginagalawan mo ganito, wag na lang siguro. Sige, kung makaisip ka man ng iba, sa isda or something, kung may tutulong pa kami, basta unahin natin yung bahay mo, hindi gagawin namin. Okay, Mark? Okay, so may isa pa ako sa yung tatanong kaya, Mark, malalapit na yung hearing ulit ni kapatid mo. Yung pinakausap namin sa'yo, sana masamahan mo siya. Ha? Para naman mabawasan din yung, alam mo naman yung kapatid mo, napaka tampuhin sobra. Sobra ako. Para mabawasan naman yung ganun niya. Na at least man lang makita niya na yung kuya niyang pinagtatampuhan niya nanda doon. Di ba? May balita ka sa papa mo? Wala po. Sila Ninya, kapatid mo, kahit na ganun yung ginawa sa kanya. Hindi ko maintindihan pero nakikita ko nag-aalala siya kay tatay mo kasi wala daw update eh. Ba't mag-aalala pa siya? Ay nga din ang iniisip ko. Kasi nakita ko sa kanya off-cam na sabi niya, kahit nga po ganun ginawa ng tatay, nag-aalala po ako eh. Kasi wala pong update.
Sa kaso, Ha? walang update po. Hindi, walang update sa tatay niyo kung ano nang lagay niya. Nalive ta, alam mo ba? Ay nga din ang iniisip ko, bakit niya iniisip yun? Baka mamay pagdating sa... Sa hearing, biglang bumaligtad. Dahil. Diyan din ako natatakot eh. Okay. Kasi nitong mga huli, kaya tinanong ko yung kapatid mo, Ate Ninya, isa ba sa parte na nai-stress ka dahil kay papa mo? Pero tinanggi niya naman nung may camera. Pero nung wala, nung tinanong ko siya, nakikita ko iba yung sagot niya. Nasabi niya, medyo nag-aalala nga daw siya. At kahit na daw ganun, tatay pa din. Eh, wala daw kasing update. Hindi talaga kayo, wala talaga kayong balak na bumisita. Wala ako. Pag ako wala pa akong balak bumisita. Wala talaga. Paano kaya kung kami yung bumisita? Yun. Tingin mo okay lang kaya yun? Wala. Baka po. Hindi, ang gusto ko lang naman sana ay alamin kung ano yung kalagayan ni tatay. Pero hindi naman para sa kung anong rason. Gusto ko lang kahit hindi ko siya makausap. Kahit sa police station lang, kamusta po si Tatay Tony? Diba? Kamusta ang kalagayan niya? May sakit ba? Wala. Buhay pa ba? O ano? Diba? At least alam natin. Kasi ang hirap naman na ganito tayo tapos wala tayong kaalam-alam sa kung ano yung nangyayari. Buhay pa ho yan. Ha? Buhay pa po. Bakit mo nasabi? Di kayo, ang bantay po ko ngayon sa kanya yung aking kumparing taga rin nila may bago lumabas ng tangking yan. Yung BGMP. Kumpare mo, Aha. ang bantay dun ngayon. Nakakwento mo, hindi? Minsan po kami nagbarikan nga ng bagong taon pagkagaling doon. Napatagay may naikwento siya, wala? Meron. Meron naman po. Ang nasabi nga lang niya, Hoy, pare, akong bantay doon sa iyong ama, ano kang kaso na? Hindi yun, naikwento-kwento kong gayon. Wala nang laya yung pare. Sinabi nga. Oo, sinabi ko naman talaga lahat. Walang laya yung pare. Binibigyan tayo ng magandang assurance ng kaibigan mo, kuya. Walang laya yung kahit, sabi ko nga natangge. Ay, kahit siya tumanggi pare, walang laya yung ganun. Siya, akong bantay ngayon doon. Maganda naman kung ganun. At, possible, buhay pa talaga yun. Buhay pa, oh. Si tatay. Hindi naman natin pinipray na kunin ni God, pero okay naman at siya ay ayos naman, Ay, kumbaga. kung yun isa dyan payat. Ako, sadya naman yung kakong payat. Baka akala niya na mahayat lang sa loob ng Ay, bilangguan. hindi. Sadya kakong payat yun. Gayon. Baka akala niya doon na namayat. Nagulat siya nakita doon. Dahil kilala niya dati. Kilala po yung dati. Nung makilala po noon, hindi pa ho yung... Hindi pa sa BJMP. Napasok pala yung sa elementary nung makita Okay, nung makita niya. Maliit pa lang. So nagulat siya nung makita niya sa loob ng bilangguan. Kilala niya eh. Sa madaling salita guys, hindi lang RTIA, hindi lang Rafi Tulfo, hindi lang PNP ng Rosario, pati maging PNP ng San Juan ay nagbigay sa atin ng assurance talaga na wala na talagang laya si Tatay Tony kahit pa itanggi niya. Sabi niya eh. Kaya isa ito sa magpapalakas sa loob natin niya. Babalitaan ko sa atin niya dito. Kasi pag minsan parang pinanghihinaan sa atin niya na napapagod na daw siya, paano daw kung bumaligtad si tatay at talagang ipilit na hindi aminin. Pero sa binitawan ng kwento ni Kuya Mark, na kahit itanggi, wala nang laya, pati ako nabuhayan ako ng ano. So, paano pa kaya sa atin niya, di ba? Kaya, kinakabahan lang ako noong nakaraan kasi may hindi sila pagkakaintindi ni Ate Lindy. Si Ate Lindy, isa rin kasi sa talagang tumitindig sa kanya. Di ba? Papaano na lang din kung si Ate Lindy ay mawawala. Walang masyadong magdidikdik sa Ate niya. Ang hina pa naman niya magsalita. Si Ate Lindy lang yung gumaguide talaga sa kanya dun. Kaya medyo kinakabahan ako na sabi ko baka sa Ate Lindy mag-stop ito. Kasi siyempre tao lang napupuno din. Pero awa ng Diyos, sabi naman niya hindi na siya mag-a-abroad at yung asawa niya na lang at itutuloy niya yung pagsama kay Ate niya. Ganda naman kung gano'n na nangyari. Okay, sige Kuya Mark. Yun lang naman ang purpose ko kaya din ako dito nagpunta para po sabihin sa'yo na bukas ay darating yung materyales. Baka kasi mamaya magulat din itong mga tuo. Kanino yan? Di ba? Mas maigi kung matimbre mo man lang o kung nandito ka, mas maganda. Okay. Bukas may trabaho ka sa madaling salita, wala pa? Wala pa. Mag-antay pa ng tawag? Opo. O, di maganda.
Saktong-sakto pala yung ano natin pa-deliver. Pero humingi akong paumanhin kay Mike ha. Opo. Kung ba't ngayon ko lang Okay lang po yan. Pasensya ka na. Wala pong problema. Sa totoo lang, nahihiya akong dumaan dito nung nakaraan kasi nga, hindi ko pa talaga masikaso. Okay lang po yan. Alam naman namin busy kayo. Kasi yung isa namin tinutulungan, sunod-sunod yung problema, sinunog yung bahay, dinalagpas sa Sabay-bay ko. pagdaluyong. Tapos ngayon, nagka-problema na naman kami doon. Kaya, hindi ako dito masyado sa iyo makapokus. Pero ngayon, Mark, focus naman ako dito sa iyo. Ano, pati kay Kuya Aris at kay Ate Ninya. Nahin ko muna kayo para makausad din kami ang team. Para bago kami maghanap-hanap naman ng ano, di matapos kami muna dito sa inyo. Okay, Mike? Sige, basta bukas antayin mo. Kung kung may ano ka, kung may kailangan ka, ay sa iyo pala kami magbabase. Opo. Ha? Ipatawag mo ka Ate Charmy. Halimbawa, tansya mong wala ka na bukas magagamit, ngayon pa lang itawag mo na. O Kuya Marcos, wala na po akong ganito ganyan, papadeliver po sana ako ng ganito. Tatawag ko doon. Pahig naman sila, lapit lang eh. Kilala po pati ako doon? Kilala ka doon. Okay, baka ano bang pagkakakilanlan sa'yo? Mark ba o iba? Iba ho yung palayaw, barok. Kaya pala, barok pala. Pagdating din ho sa barangay, sabihin lang yung sitio mantikaan, ay hindi na maliligaw. Ayun, Sitio Mantikaan. Hindi na po maliligaw yung magde-deliver. Ayun yung iniisip-isip namin kanina. May sinabi si Kuya Mike na lugar eh. Hindi lang namin maalala. Sitio Mantikaan pala. Oh, pero kaya pala sabi ko si Kuya Mike, hindi sila sumasagot kasi hindi nila kilalang Mark. Kung sinabi kong barok, eh kami naman yung hindi nakakaalam ng palayaw mo eh. Hindi nga, Mark lang naman ang alam namin sa'yo. Oh, yun pala yung barok pala si Kuya Mike. Di ko alam kung sino nagtawag sa'yo yan ng barok. Okay, sige. So, ngayon, titingnan ko makapunta pa ako kay Ate Ninya. Nadaan ako doon. Basta huwag mo kalimutan huwag ka mahihiya magpasabi kay Ate Charmy. Ha? Baka mamaya nahihiya kayo, wala na palang gamit. Ilang buwan ka ng stock. Hindi naman namin alam. Ha? Okay, kamay. Sige po. Salamat din ba? Sige, wala ka naman. Tayo mo na lang bukas. Pag may gawa-gawaan ka kapag walang trabaho. Oo pala. Salamat kayo, Mark. Sige po. Sama ka na sa akin. Ayaw. Labas na tayo dito sa lugar ni Kuya Mark. Ay, salamat naman at may masisimulan na si Kuya Mark. Diba? Kahit pa paano, may makikita na tayo dito. Gada punta natin na may nauutay-utay siya dito. Maganda naman yun. Para makausad, diba? At muli, siyempre nagpapasalamat ako dun sa tumutulong sa atin dito sa pabahay kala Kuya Mark at siyempre dun sa sponsor din para mabili yung lupa. Maraming salamat po. Walang sawang pasasalamat sa inyo. Sigad na lang bahala na magbalik sa inyo naman ang kabutihan po ninyo. Okay, isa tayo. Daming aso. Dami ding manok. Ano? Mukhang nagpapahiwatig sa atin ng tinola. Tinola nagpapahiwatig. Ayun ang daming manok. Kung kanino man po ito, baka naman. Sarap kasi native na manok eh. Huy! Mag-alas 3 na yata ng hapon. Mag-alas 4. Marami-rami na malayo-layo yung mga napupuntahan natin. At least nakakagawa tayo ng maganda sa araw-araw. Oo nga pala, syempre bilang transparency sa tumutulong din sa atin para kala Kuya Mark. Ito po yung paunang resibo. Ayan. Nagtototal ito ng 5,250 pa lang. Wala pa dito yung bakal. At yung pong isang cubic ay napaka-konti pa lang nun. Kasi nga napag-usapan nga namin nila Ransa, iba na ngayon ng cubic, kakunti na lang kumpara noon. Ilang sako na lang ngayon ng cubic. Ilan na lang ngayon? Mga 30 plus na dati 40 plus. So 20 to 30 ngayon eh. Basta dati parang nasa 40 yun eh, naabot ng yung sako ng ng buhangin, ganyan. Kaya eto ano pa lang to, pinakang as in konting-konting materials pa lang to. At baka mamaya titingnan ko kung pagpadagdag na rin ako ng buhangin at saka graba base dun sa nasa listahan na
na materyales, pati mga bakal. So yun, maraming salamat at ganun na lang gagawin ko para transparency din. Lagi kong ipapakita kung ano man yung pinagbabayaran natin para naman alam din ang tumutulong sa atin at ninyo mga viewers. They sing hallelujah. They sing hallelujah.